kumustahan at ngitian ng bawat isa. Hallelujah! Amen. You look so
Wala kang katulad, Panginoon. Hallelujah. Blessed be your name, Lord Jesus. There is none like you, Lord. We worship you.
Because
Let's take turns reading. You have the blue po, at sa akin po yung black. Ganito po ang nakasulat sa Biblia. Basahin po natin ang Matthew 25, verse 14 to 30. Mauna po ako. Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his property to them. To one he gave 5 talents of money, to another 2 talents, and to another 1 talent, each according to his ability. Then he went on his journey.
The man who had received 5 talents went at once and put his money to work and gained 5 more. So also the one who has gained 2 more. But the one who had received the 1 talent went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the masters of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received the 5 talents brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 talents. See, I have gained 5 more. His master replied, Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. The man with the 2 talents also came. Master, he said, you entrusted me with 2 talents. See, I have gained 2 more. His master replied, Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Then the man who had received the 1 talent came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. See, it is what belongs to you. His master replied, You weak and lazy servant, so you knew that I harvest where I have not sown and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I return I will have received it back with interest. Take the talent from him and give it to the one who has 10 talents. For everyone who has been given more will be given abundance. Wherever the last have, even what has been taken from him. Sabay-sabay po tayo. And throw that worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Salamat po sa Diyos at pagpapasa sa banal na salita. Magsilang na po. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta kayo dito sa Nagoya? Nung last Sunday, andun po kami sa Korea. Dumadami na din po sila doon and masaya din po ang grupo doon. So, we know that God is working here and also in Korea as well. So, let's give God the praises and honor for everything. And so, here we are again. Makinig sa salita ng Panginoon. So if you have your Bibles with you, you can just open with me, especially the Tagalog Bibles. If you have your Tagalog Bibles with with you, please open with me. So, bago tayo simula, manalangin muna tayo. Our Heavenly Father, we thank you once again that you have gathered us in this place. We thank you, Lord, for giving us this place to be together, to make it as a sanctuary for us to have sung praises to your name. Thank you, Lord, for the voices that you've given us, that because of this, we are able to give you back the praises and honor through these songs that we have just sung. Lord, we thank you also for this moment you've given us. We thank you, Lord, for the health that you've given us, the blessing, the protection, and the guidance. That because of this, we are here together to listen to thy word. And so, Lord, as we come to listen to thy word, we do ask your Holy Spirit to open our minds once again and give us, Lord, the joy in our hearts to really listen to thy word. And what is more important is, Lord, for us to be able to practice your message to us, to put them into our life, and, Lord, live upon your message. And so, Lord, as we continue, I do pray, Lord, for your Holy Spirit to really work in our midst, especially, Lord, to your messenger, whom you will be using this time, that not mine
my words, but your words will come out from my mouth. And Lord, we do pray also for those who are not here with us for some reasons. If there are those among us who are sick, it is my prayer, Lord, that may you extend your healing hands upon them. We remember them that at this time they are ailing. Yet, Lord, we believe that by your miracle and by your grace, you will extend your healing hands upon them. And for those who are sick among us also in this place right now, we do pray, Lord, for your hands to be extended. And for those who are struggling, Lord, you know the situation of each and every one of us this moment. And so, Lord, if there are those who are struggling, there are those who are emotionally down this time, I pray that through your Holy Spirit, may you uplift us. And Lord, may you give us the comfort that we need. And for those who are in Korea also this time, we do pray for your Holy Spirit also to work in the lives of those who are there at this moment, as you are working also in our midst this time. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, for your love that you are giving to us. And thank you, Lord, for the protection that you are giving to us all the time. And thank you for what you're allowing us to go through at this moment. We do pray for each and everyone, and also for our country in the Philippines. Lord, we don't know what's really happening there, but we pray that may your will prevail over in that place, in that country. That one time you have loved them, and so Lord, continue loving them, and continue, Lord, speaking to all of those who are there at this moment. Thank you, Lord, for everything, and we are praying for the remaining time that we're going to spend in this place as well. Thank you, Lord. All the saints, we do pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Okay. So, magandang hapon sa inyong lahat, and then Hisashiburi sa mga ilan dito. And welcome sa bisita natin. I think the sister sitting beside Sister Lynette is first time. Okay. So, pasensya na po, baka nakalimot lang ako or not. Maybe I was in Korea that time. So, I'm sorry for that. So, you are welcome all the time. And of course, wala namang baguhan sa atin dito na iba ano. So, welcome sa church natin all the time. And so, nung nakaraang Sunday, we were in Korea, and we talked about the life of Zacchaeus and the Lord Jesus Christ. I don't know here in the main kung parehas din. So we talked about the seeker, Zacchaeus, and the Savior, Jesus Christ. And alam natin na pag lumapit tayo sa Panginoon, kagaya ni Zacchaeus, tatanggapin tayo ng Panginoon kahit man anong sitwasyon natin. So, ang binasa kanina, doon tayo magbabase, pag-aralan natin ang salita ng Panginoon, kung paano ba may apply yan. Sa binasa natin na kwento, makikita natin doon ang kwento ng isang businessman. Nag-iwan siya ng mga pera doon sa 3 tao. So, kung paano nila ginamit yung pera, andun naka-state din ano. So, the 3 people tried to use the money according to what they were able to do. And one among them, anong ginawa niya? Tinago niya yung pera, hindi niya ginamit. So, we can see in there how we will apply this sa ating buhay ngayon. This is a part ng pangangaral ng Panginoong Hesukristo sa mga tao noon. Kung umakyat sila sa bundok na Olibo, then sa bundok na Olibo na yon, marami siyang binigay na pangaral sa mga taong nakikinig sa kanya. And then sabi niya, ang kaharian ng Ama, kaharian ng langit is parang ganito. Sabi niya, so nagkwento na siya. And doon natin titingnan paano natin may apply din ito sa buhay natin. So, let's start by having this. Very much. Okay. Basa natin kanina, Matthew 25:14 to 30. Kwento ng mayaman na tao na nag-iwan ng parang ibinigay na, sabihin na natin, pinagkatiwala ang kanyang pera para magamit.
ng mga tao. So, paano kaya may apply ito sa atin? Now, first, I'm gonna show you this. Ano makikita natin dito? Mga klaseng regalo. Sino ang mga nakatanggap ng regalo sa inyo ngayong taon? Umi dito. Nakatanggap ng regalo. So, alam ko naman, pag Christmas, di ba may mga regalo? Nakakatanggap tayo ng mga regalo. It's either mga giveaway. Lahat ba dito nakatanggap ng giveaway galing sa ICF noong Christmas? Yes. Oh. Sunod na tanong. Binuksan ba ninyo? Yes. Ginamit ba ninyo? Yes. Spaghetti. Oh. Nakatago lang. Ano? Ubus na. Or, nandun na sa Pilipinas, ay padala. Ubus na. Ay padala. Okay, so, Ubus na. itry nating umikot dito rin. Ano, sa regalo na to. So, kung titingnan natin dito, may isang businessman. So, ito ay talinghaga ito. It was a parable. And we will compare yung businessman sa Panginoong Jesucristo. So, ang Panginoong Jesucristo, nagbigay ng mga regalo. Ang Diyos Ama, nagbigay ng mga regalo. Ang Diyos. Okay. Nagbigay sa atin ng mga regalong pinagkatiwala niya sa atin. May mga tatlong bagay na makikita natin dito na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Wala siyang bayad. Libre. Kagaya nito, regalo libre. So makikita natin dito, yung businessman na tinutukoy ng Panginoong Jesucristo is ang Diyos. Yung ipinagkatiwala na pera sa tatlong tao na yon is makikita din natin sa buhay natin, ano ba yung tatlong bagay na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Okay, dito tayo iikot ngayon. So, Pasko na. what God has entrusted us. Ano ba ang ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin? Matanong ko kayo, ano ba yung alam ninyo na ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo? Mayroon ba o wala? Buhay. Marami. Pero titingnan natin dito, i-digest natin sa tatlo. Tatlong bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Okay? So, what God has entrusted us? Okay, that's right. Again, the kingdom of heaven can be illustrated by the story of a man going on a long trip. So, ang Panginoong Jesucristo nagbigay sa tao ng tatlong bagay na pinagkatiwala. Then, itong tao na to, tinawag yung mga servants. Now, the servants is parang tayo na yun. Tayong mga nila ng Diyos. And entrusted his money to them while he was gone. And itong tatlong bagay na ipagkatiwala sa kanila, titingnan natin sa ating sarili. Ano ba yung pinagkatiwala sa atin? Okay. He gave 5 bags of silver to one, 2 bags of silver to another, and 1 bag of silver to the last. Magkakaiba pa ng dami. So, kung ano yung pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, tatlong bagay. Pero, magkakaiba ng dami. Or magkakaiba ng itsura. Sabihin na natin, parang regalo. Bukas tayo ng regalo, iba yung nakalagay sa iyo, iba yung nakalagay sa akin. So, he gave 5 bags of silver to one, and then 2 to another, and 1 to the other one. So, tayo, tatlong bagay na ipinagkatiwala sa atin, pero magkakaiba ang sitwasyon, or magkakaiba ang amount. Okay, so tingnan natin dito. Iikot na naman tayo dito. So ano yung tatlong bagay na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin? Umiikot dito. God has entrusted us time, talent, treasure.
Now, let's come to time. Let's come to time. Magkakaparehas ba ang edad natin kung kukunin tayo ng Diyos? No. Hindi. May maaga, may mahuhuli, at may mas mahuhuli pa. Swerte mo, hindi naman swerte, but it is your part. If God will give you a longer life, I'm not talking about swerte. Mapuyo. Ako mag-iswerte. It is good with you if God will give you longer life to live. Okay? So, time. The time that God has given us is not the same. Okay? We're not the same. And the time that God has given us, we spend it differently. Ginugugol natin yung oras na yon, magkakaiba kung paano natin ginagamit yung oras na ibinigay ng Panginoon sa atin. Di ba? Ngayon, andito tayo lahat nakaupo. But after this, iba na ang gagawin natin, magkakaiba na lahat. Di ba? So, how we spend the time that God has given us is kanya-kanya rin. Magkakaiba. But definitely, God has entrusted us time. God has entrusted us yung oras. Okay. Pangalawa, talento. Lahat tayo, makikita natin dito mamaya, binigyan tayo ng kakayahan ng Diyos. There are those among us who can sing. There are those among us who can dance well. There are those among us na magaling magsalita. There are those among us na magaling mag-isip. And there are those among us magaling magluto. Magkakaiba mga kapatid ang kakayahan na ibinigay ng Diyos sa atin. How I wish I'd like to sing in front like the music ministry. Pero hindi yun ang ibinigay ng Diyos. Gusto ko sana. Pinag-aral ako ng piano at the age of 10. Hindi umubra. When I was in the 6th grade, binilhan ako ng gitara kasi sabi ng principal, bumili kayo ng gitara. Turuan namin silang mag-gitara. Hindi rin umubra. So, sabi ko na sa sarili ko, goodbye music. Hindi ito ang ibinigay ng Panginoon sa akin. Andun din, sayaw. Gusto kong sumayaw, pero nung elementary na ako, ayaw sumunod yung paa. Hanggang sa nag-college na ako, hirap ako sa PE. Kasi a part of our PE before was dancing. Sabi ng teacher ko sa PE, Miss Castro, ang tigas ng katawan mo. Paano kung palang kaya ang katawan? Hindi ko nakakatawa. See, there are those things that we would like to do, but God didn't give us. So, mayroon sa atin, mga babuka, magaling magkwento, magaling magturo. Hindi maripit ha. Hindi yung maritesan. Magaling magkwento, magaling magturo, magaling magyaya ng mga tao dito sa simbahan. You see? You compare, let's see, sabi ko nga, si Brother Art na to, kagaya ni Tusi. Ang galing niyang magyaya. Marami siyang nayaya dito sa church. Pero yung tayong mga iba, parang nahihirapan tayo because God has given him that kind of talent. There are those naman yung magaling mag-counsel. You see? So magkakaiba talaga ang ibinigay ng talento sa atin. There are those naman na magaling, sabihin natin kung ano yung kakayahan. So, but definitely, God has given us the talent. Nung summer camp, alam ko na gumawa kayo ng survey at alam ko kung saan kayo, kung nalaman ninyo yung talento na ibinigay ng Diyos sa inyo. Alam ko na alam nyo yun. Kasi gumawa kayo ng survey nung summer camp. May mga tao rin na mapagbigay. Offering. Diyan, labas ka agad ang pera. May mga, sabihin natin, raffle draw. Nakikita natin dito, may mga ganun na nabigyan ng pabor ng Panginoon. Raffle draw! Diyan na Sister Sandy, Sister Lerma, Sister Ana. Walang problema, kasi sabi ko, kompleto na itong church namin lahat. May magaling din mag-entertain ng mga tao. See?
Hanggang si Brother Angelo. Walang problema. Yun. So, God has given each and every one of us something to do. Hanapin lang natin kung ano. So, there are those, sabihin natin, in this church, I think it's already complete. Andun, magaling magtuto, magaling mag-decorate, sir, magaling mag-decorate, sir. Walang problema. Sabihan lang sila. See, there are those things that we can really do. Hanapin lang natin. Mag-imbita, Sister Lynette din. So, she is the head of the follow-up. May problema kayo, punta kayo sa kanya. So, there are Yun. those like that. Yun. May problema. Brother Marcelo, magaling magpatawa yan. Ayun. So, there are those, pwede natin patawa. Definitely, God has given you something to do. Ayun. So, treasure. Well, when we come to treasure, takara muna, eh? Treasure, it's not only about money. I'm not talking about money here, but the life that God has given us. That is the first important thing that we can say, treasure. Treasure. What God has given us, treasure. What we have this time is our life. Secondary is the money that we are holding now. But what is important as our treasure is our money. So, ito yung mga tatlong bagay. Sabihin na natin na binigay ng Diyos. Magkakaiba lang kung ano yung mga itsura, paano natin ginugugol, and gaano ka laki or gaano man kahaba. But definitely, God has entrusted us time, talent, and treasure. Now, ano ang sinasabi na dito? Anong gagawin natin dito sa mga pinagkatiwala ng Panginoon sa atin? Anong gagawin natin? Okay, basahin nga natin. Give your good men how you live not as wise but as wise, making the most of every opportunity. Because the days are evil, therefore do not be foolish, but understand what the Lord's will is. Ano bang gusto ng Panginoon para sa oras na ibinigay sa atin? Ano bang gusto niyang gawin natin sa oras natin? Ano bang gustong gawin ng Panginoon sa ibinigay niyang talento sa atin, kakayahan natin? Ano bang gusto ng Panginoon na gawin natin para sa treasure na ibinigay sa atin, yung buhay natin? Ano bang gusto ng Panginoon na mangyari doon sa mga bagay-bagay na yon? Ang gusto ng Panginoon is pagbutihin natin ang paggamit sa mga bagay-bagay na yon. Sabi niya dito, be very careful then how you should live. Okay, unahin natin oras. Paano natin ginugugol ang oras natin at saan natin ginugugol ang oras natin? Trabaho? Good. No problem. You can work. Go, pasyal-pasyal. No problem. You can go, you can do anything you'd like to do. Sa oras mo. But ito lang ang gusto ng Panginoon. Ito lang ang gusto ng Panginoon na gawin natin sa oras natin. Na huwag natin siyang kalimutan na pasalamatan sa araw-araw na ibinibigay sa atin. That's why I'm telling you, when you wake up, nagpapasalamat ba tayo sa Diyos? Yes. Amen. When we finish the day, go home, nagpapasalamat ba tayo sa Diyos? Amen. Yes. Now, in 6 days, sabi ng Panginoon, sa 6 na araw na yan, sa inyo yan. Sa inyo yan. Wala akong pakialam kung anong gagawin niyo sa oras niyo na, sa araw na ibinigay ko na yan. But remember, ang gusto ng Panginoon, isang araw lang, ibigay naman ninyo sa akin. O anong gagawin natin sa isang araw na yon? Pang-7 araw na yon. Or sabihin na natin, kung mag-start ang unang araw is Sunday, sabihin natin Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Yung pang-6 na araw na yon, saan natin gagamitin yon? Sabi ng Panginoon, I'm gonna give you 6 days. That's yours. And you can do anything. But don't forget me. Just for 1 day, give it to me.
Paano natin igugol yung isang araw para sa Diyos? Kaya nga nandito tayo eh. Amen. Di ba? Kaya nga nandito tayo. 6 na araw para sa atin yun. Hindi naman tayo iniistriktuhan ng Diyos. Sabi ng Diyos, 6 na araw sa'yo yun. Pang yung isang araw lang sa 1 week na yun, sa akin naman. Mahirap ba yan? May kahirapan pa minsan-minsan dito sa Japan, sabihin natin. But if we pray and try hard, nothing is impossible to happen. As long as yon ang kagustuhan ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, magsimba ka. So, 6 days, ang isipin natin, 6 na araw para sa atin. Isang araw para sa akin. Sa oras natin, ganun ang gawin natin so that we will be called wise. Now, when it comes to talent, ginagamit ba natin ang talento natin para sa ikakapuri ng Diyos? Kumanta. Thank you to the music ministry. Ginagamit nila. Sumayaw. Thank you. Sa mga magaling sumayaw, ginagamit para papurihan ang Diyos. At ano pa yung iba? Alam ko na ginagamit natin yon, talento natin. We have to use. We don't have to keep. Kaya kung ano yung nakikita ninyo, magaling kayong mag-entertain, magaling kayong makipagkwentuhan after the service, makipagkwentuhan sa mga nandito. Gusto ng Panginoon yun. Mag-fellowship. Gusto ng Panginoon yun. See? Yun ang gusto ng Panginoon na gawin natin. So, ano yung mga talento na pwede natin gawin na ibinigay ng Panginoon sa atin? Gawin natin! Kung sabihin natin, hindi naman ako tinatanong ni Pastor Emerson eh. Lumapit tayo sa kanya. Ano mo, Pastor, gusto kong gawin to. Una, lumapit kayo sa akin. Ate Chen, gusto kong gawin to. Magsundo ng mga tao. Salamat! That's one of the ministries. Ano yung mga ministry na pwede nating gawin? Okay? Para sa ikakalago ng church natin. Just talk. Okay? And then, yung naman, yung sabihin natin treasure. Paano natin inaalagaan ang ating sarili? Our life is very important. Paano natin inaalagaan ang ating sarili? Umiinom tayo ng pampahaba ng buhay. Meron ba? Tubig. Kung ano-ano ang lumalabas sa Facebook, ano. But that's not how God wants us to take care of our life. Paano natin, sabihin natin, asikasuhin ang buhay natin na pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Huwag tayong gumawa ng mga bagay-bagay na nakakasira sa ating katawan. Okay? Huwag na natin pilitin pa na sabihin natin, ma-renovate pati katawan, i-renovate. Huwag na i-renovate. Ang katawan, bahay lang ma-renovate, pero katawan huwag na. What God has given you, be satisfied with that. Okay, that is the treasure. So, huwag nating sirain ang ating buhay. Huwag tayong uminom ng mga ikakasira ng ating buhay. Huwag tayong gumawa ng mga bagay-bagay na pwedeng ikakasira ng ating buhay. You see? And then one is, of course, your treasure, your money. How are you managing your money? Ilalagay sa bangko. Para kita. Or, dinadala sa pachinko. Ayun ang problema doon. How are you managing your treasure? Sayang ang pera. Hindi ka nakakalimot sa sweepstake, nakakalimot ka sa church. Your responsibility also as a child of God, please don't forget. Okay? That is a part of our life. That is a part of our life. So sabi niya dito, be very careful. Magbantay tayo. Paano natin ginagamit yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? Yun ang bantayan natin. Kailangan magaling tayong gumamit. May katwiran ang lahat ng ginagawa natin.
Hindi basta-basta lang, oh, sige. It's not. Lahat ng gagawin natin sa ikakapuri ng Diyos. Sabi nga niya dito, there are different kinds of gifts. Yung sinasabi ko kanina. There are different kinds of service. Different kinds of working. But the Lord has given that. It would be different from one person to another. But let's not forget that God did not miss somebody. Binigyan tayo lahat ng pwede nating magawa. Magawa para sa kapwa, magawa para sa ikakalaganap ng kaharian ng Diyos lalo pa. Okay? So I was talking about wealth a while ago. Moreover, when God gives any man wealth and possessions and enables him to enjoy them, to accept his lot and be very happy in his work, this is a gift of God. Your wealth design, you were able to accumulate that because of the health that God has given you. But if God didn't give you the health that you need to accumulate your wealth, nothing. So God has given that to you to enjoy. You enjoy every wealth that God has given you. Of course, through the labor that you did. But at the end of this, don't also forget what you can do for God's work. So, ito lahat, biyaya ng Diyos ito. Biyaya ng Diyos lahat ito. Pinagkatiwala ito sa atin. So let's not forget time, talent, treasure. Itong tatlo na bagay na to, ito ang pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Sino ka man, ano ka man, may tatlong bagay na ipinagkatiwala ang Diyos sa iyo at sa akin. Huwag nating kalimutan yan. At kung paano natin gagawin ito, gagamitin ito, nasa sa inyo na. Okay. Bakit? Tingnan natin dito. Ang pangalawang punto dito sa parable na ito, sabi niya, dividing it in proportion to their abilities. He then left on his trip. So, andito, may nabigyan ng 5, may nabigyan ng 2, may nabigyan ng 1. Kagaya din natin, hindi lahat tayo magaling magturo. Binigyan tayo ng kakayahan ng Diyos. Hindi lahat sa atin magaling kumanta. At sa pagkakanta rin, may mas magaling, at may medyo magaling. Bakit? It is given to us in proportion of the ability given by God to us also. So that depends. Okay? So, andito hati-hati, hindi magkakaparehas. Pati oras, hindi magkakaparehas. Gaano ka mabubuhay dito sa mundo, hindi magkakaparehas. May iba sa atin, maagang kinukuha ng Diyos. May iba sa atin, medyo matagal, at may mas matagal pa. Mga iba, katwiran ng mga iba, sabi nila, ano yung sabi sa Pilipinas sa atin? Ang masamang damo ang buhay. Mahaba ang buhay. Pero hindi ganun, magganon naman. Ano sasabihin natin lahat ng Kristiyano? Maagang luunin ng Diyos. Hindi naman ganun. Okay? So, but the point there is, magkakaiba yung time. Length of time that God has given us to live here on earth is very different from one another. But the point here is, how do we use that time? Paano natin gamitin yung oras na ibinigay ng Diyos sa atin? Gamitin ba natin para sa ikakapuri natin o gamitin natin para sa ikakapuri ng Diyos? At saan natin ginagamit yung oras na yan? Sa panahon natin ngayon, sabi ko, kung ketay na to talaga, kung pwede ibasura lang ito, ibasura na eh. Ayos ka. Sino ang late na natutulog dito tungkol lang sa ketay?
Nanonood ng K-drama. 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 Short drama. Yung mga short At drama. sino ang nagpabasa ng Biblia niya? Yes. True Ketay. Magandang dahilan. Devotion, true care tayo. Devotion True Ketay. Ay, di. Okay. Si Pastor Jeff. But this one, let's not forget that three things has been given to us. Yan ang may But it is given to us in proportion to what we can do and who we are in the eyes of God. So number 2 point here is God apportioned the amount. The amount I mean here is, for example, in time, the length of time. The talent, how there are those of us who can dance and at the same time who can sing and at the same time he can cook. For example, Eunice, she can dance, she can cook, she can sing. Ako, kaya ko. There are only two. Maybe I can teach enough. That is enough. And administer maybe. So, we can see here that God apportioned the amount. Hindi natin pwedeng sabihin, o kaya mo 3 bagay, ako rin 3. O kaya mo 5, ako rin 5. It's not. God has given us according to His will. So God apportioned the amount. But to each one of us, grace has been given as Christ apportioned it. This is why it says, when He ascended on high, He led captives in His train and gave gifts to man. Okay? God apportioned. Ang grasya ng Panginoon, magkakaiba sa atin. Kung gaano ang ibinigay sa isa, hindi magkakaparehas. Ang importante doon, kung paano natin gamitin yung naibigay sa atin. Sabihin natin, sa talento, dadalawa na lang kung iisa pa, hindi pa natin ginagamit. Sayang. Ay, hindi lang sayang. Tatanungin ka ng Diyos, saan mo inilagay yun? Saan mo ginamit yun? Tinago. Binaul. Hindi ginisi. Ang buhay mo, 50 na lang. Paano mo ginamit yung 50 taon na yon? Salbahe. Sabihin natin, binigyan tayo ng kahaba-habang edad. 60, 65, 70. Walang 70 dito sa atin, ano? Wala pa po. Malapit na. Taay. Sa 70 years na yon, paano natin ginugol yung oras na yon? Sa ikakapuri pa ng Diyos or hindi? Yun ang tingnan natin, mga kapatid. Puro kasalanan. So, Christ apportioned everything. Ang kanyang grasya na ibigay sa atin ayon sa kanyang kagustuhan. Grace is the gift of God. We are not paying for this. Pada. It is free gift to all of us. But it is not because free that we are not responsible for it. Okay, tingnan na natin to. The servant who received the 5 bags of silver began to invest the money and earned 5 more. The servant with 2 bags of silver also went to work and earned 2 more. But the servant who received the 1 bag of silver dug a hole in the ground and hid the master's money. Andito na yung paggamit ng oras natin, ng talento natin, ang buhay natin, paano natin ginugol, nasa sa inyo na yon. Ngayon, yung iba, walang ginawa, kundi bigyan ng Libre. sabihin natin, hindi binigyan ng kapurihan ang Diyos. Hindi ginagawa. Puro lang mga pansarili. Pinahalaga. Pansarili lamang yung isa. Hindi niya inisip hindi niya
binigyang importansya ang pinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Yung una at saka yung pangalawa, binigyan ng importansya. Ginamit, hindi tinago. Paano natin itatago to? For example, oras natin. Oras ng pagsimba. Andun sa gala. Talento. Ayaw gumawa. Bakit? Nahihiya kasi ako eh. Huwag kayong mahiya na gamitin yung mga talento na ibinigay ng Diyos sa atin. Buhay natin. Oh, masarap ang wine. Red wine. Bakay. Mga kapatid, sinasabi ko na sa'yo, hindi masarap yun. Magalang ang kadug. Kahit madalang. Okay? Amoy lang. So, this is it. Dalawa, ginamit. Nagbigay ng kapurihan sa Diyos. Una, pangatlo, wala. Walang ginawa. Hindi niya ginawa yung kagustuhan ng Panginoon na gagawin niya. Puro mga kontra sa kagustuhan ng Diyos. So, anong ibig sabihin nito? God expects us to utilize wisely what He entrusted us. Ang gusto ng Panginoon, gamitin natin yung ipinagkatiwala sa atin. Hindi natin itago. Hindi natin pabayaan na hindi. Kang kinay. Yaritay po to yaro. Janay. Hindi natin pwedeng sabihin, yaritay po to wa yaro. Kami sa mga watashi tachi ni, mitsuno po to atay tano. Jikan. Dikiru po to. Penuchi. So no mitsuno po to wa, kami sama ni, kang kinay to inay. それが関係がある。どうやってそぐそか、それも考えてください。Ako nga natin. So, itong tatlong bagay na ibinigay ng Diyos sa atin, ang gusto ng Diyos, ang paggamit nito is maayos sana sa ikakapuri ng Panginoon. Paminsan-minsan hindi ikakapuri ng Panginoon, kundi ikakapuri natin. Pero ang sabi ng Panginoon doon, gusto ko na itong ipinagkatiwala kong tatlong na bagay na to, gamitin ninyo sa ikakapuri ko. So, nasa sa atin na yon. Ginagamit pa natin? Oras natin, kumusta? Talento natin, kumusta? Buhay natin, pera natin, kumusta? Sa inyo ang sagot, hindi sa akin. Kanya-kanyang sagot ito. Kanya-kanyang sagot po, mga kapatid. Nakakali sa bewang niya. Okay. Sabi ni Pablo kay Timoteo, watch your life and doctrine closely. Persevere in them, because if you do, you will save both yourself and your hearers. Sabi niya dyan, sa atin dito na nandito ngayon, may philosophy tayo sa buhay. Ano ang mga philosophy natin sa buhay? Sa oras natin, una, be happy, go lucky. For tomorrow, you will die. Ganun natin. Be happy. For tomorrow, you will die. Go marry, be happy. For tomorrow, you will die. So, nag-happy-happy. Kinabukasan na, kinuha ng Diyos yung buhay niya. O ano ka ngayon? Saan ka punta? Mainit. See? Yun ang bantayan natin. How's our philosophy in life? Okay, talento. Mas maganda pa, sumayaw ako sa umisay, may bayad ako. Kaysa sasayaw ako sa church. Kakanta ako sa church. Walang bayad. Hindi dito muna ako. Bahala na dyan. Humingi na lang ako ng sorry sa Diyos. Sorry, bukas nila. How is it? How is it? Just think of that. Okay. Sabihin natin, treasure natin, buhay natin. Painumin ko itong buhay ko ng itong katawan ko ng alak. Siguro bubuti ang kinamdam ko. Makatulog ako. Saan tayo
times I heard say, if you drink red wine, you will sleep. Ikaw, nang maigi. Tingnan ninyo mamaya, hindi kayo magising, hindi kayo mag-aan. Anong ginagawa natin sa buhay natin? Yung pera natin. Anong ginagawa natin sa pera natin? Are we giving back to God the blessings that we are receiving? Or, makatago lahat sa bangko? Hayaan mo na yan. Hayaan mo na yung tithes na yan. Ano ang pakialam dyan? Importante yun, mga kapatid. May nabasa ako sa Facebook, sabi nila, tithes lang, pang sa mga Israelita. Wala pa yan na nakamention sa New Testament. Di magbasa ko sa Biblia na yung sinabi ng Panginoon sa mga tao noon, nung tinanong ng mga tao noon, anong gagawin namin dito? Di ba kailangan magbayad ng tax kay Cesar? Sabi ng Panginoon, tingnan ninyo yung nasa pera ninyo, mukha ni Cesar. Magbigay kayo ng Cesar, pero huwag niyong kalimutan ang para sa Diyos. Ano yung para sa Diyos na yun? He wasn't talking about regular offering. I'm telling you. Kasi ang mga kausap niya doon, mga Israelita. Karamihan sa kanila, alam nila ang tithes. So give to Caesar what is Caesar and give to God what is God's. So he was talking about tithes. Mga nasa Facebook, kaya sabi ko, inililigaw ninyo yung mga tao, bahala na kayo. Pagkatapos sasabihin, wala sa New Testament, di alisin mo yung Old Testament sa Biblia mo. Kumamit ka lang ng New Testament, bahala ka na rin sumagot sa Diyos. See? Bahala kayo sumagot sa Diyos. I'm telling you, don't try to distort the Bible. We are living upon the Bible. Ngayon sasabihin nila, kasi ang Panginoong Jesucristo naging sakripisyo. Yes, He took part the sacrificial lamb that they were doing before. Imbis na mag-sacrifice tayo ng tupa, saan ba tayo kukuha ng tupa kung lahat tayo sasabihin ng Diyos, nagkasala kayo, mag-sacrifice kayo ng tupa? Kung saan kayo kukuha ng tupa, may alaga kayo? Wala! Ang kapalit nun ng Panginoong Jesucristo, He became the sacrificial lamb. Yun ang gusto niya. Pero hindi niya inalis yung batas. I did not come here to remove the law. I came here to fulfill the law, sabi ng Panginoon. So yun ang bantayan ninyo sa mga sarili ninyo. Huwag kayong maligaw sa mga ibang doktrina, mga kapatid. I am not saying this because I wanted you to give much more to the church. I'm telling you this because of your responsibility, our responsibility, mga kapatid. Ayaw kong maligaw tayo. Nakaiba ang mga turo sa internet ko minsan-minsan. So mag-ingat kayo. So what's your life? Bantayan ninyo ang buhay ninyo at mga prinsipyo ninyo. Kung ang prinsipyo ninyo is happy-go-lucky, bahala na kayo. Kasi ang susunod nito, ito ang importante, mga kapatid. Moving in God's grace, may grasya ang Panginoon. May pag-iintindi ang Panginoon para sa atin. Ngunit pag nating abusuhin niyang grasya ng Panginoon, huwag nating sabihin, isang tabi ko to, hindi, mga kapatid. Huwag nating abusuhin ang grasya ng Diyos para sa atin. Yes, the grace of God is there, but we should not take advantage of that to do things that would not give glory to God. Now, the fourth year is ito. Ito na ang importante, mga kapatid. Basahin nga natin lahat to. After a long time, their masters learned from his feet and called them to give an account of how they had used his money. Okay. Ito na ang importanteng parte. Nung bumalik yung mayaman na yon, tinawag niya yung tatlo. Sabi niya, sige, report. Yung isa, nag-report, pinadami niya yung 5, naging 10. Yung 2, ganun din. Ginamit, naging 4. Yung isa, takot na mawala, mabankrupt. Yung ginawa niya, umukay siya ng hukay, binaon niya yung pera. Anong ibig sabihin nun? Tapos sumarap sila sa kanilang amo. Ganon din tayo, mga kapatid. Darating ang oras
nahaharap tayo sa Diyos. Kanya-kanyang humarap sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na, oh, mga ICF, lahat kayo. Isang panahon, lahat kayo, sige, harap. Hindi, mga kapatid, isa-isa. Isa-isa. Haharap tayo sa Diyos at susulit tayo sa Diyos. Hindi by group. Hindi dahil sa, member ako ng ICF, absuelto ako. Kasama na lang ako. Hindi pwedeng hatakan to. Isa-isa to mga kapatid. So, sabi niya, give account. Nandito, mag-give account tayo. Ito ang importante mga kapatid. We will face the Lord and tell the Lord, Lord, here I am. I have given importance. I have used it according to your will. Ano ang sasabihin ng Diyos? Kagaya yung sinabi niya sa dalawang iyon. Well done, Mistake yun my faithful servant. Sabi niya dito, well done, good and faithful servant. You have been faithful for the little things I have given you. Come and enjoy your happiness with me. Kung nagawa natin ang kagustuhan ng Panginoon sa mga tatlong bagay na ipinagkatiwala sa atin, mga kapatid, walang problema. Masisiyahan ang Diyos sa atin at sabihin niya, sige, halika kayo. Mag-enjoy na kayo ngayon. Darating at darating yung panahon na susulit tayo. Yung isa, anong ginawa? Itinapon sa apoy. Itinapon sa apoy. Throw that worthless servant outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of teeth. Ang tungo niya sa impyerno. Kapatid, ganito tayo susulit sa Diyos. Kung satisfied ang Panginoon sa ating mga ginawa, according to our abilities that He has given us. Satisfied siya sa ipinagkatiwala sa atin kung anong ginawa natin. Sabihin niya, come faithful, trustworthy, good servant, enjoy happiness with me. Pag wala tayong ginawa at gumawa tayo ng mga bagay-bagay against sa kagustuhan ng Panginoon, anong gagawin sa atin? Itatapon ka sa kadiliman na may apoy at nagngingit-ngit ang ngipin. Yun. Same year na yun. Matutunan Okay. ka rin ako ng tabako. We will give an account. So number 4 here is, ito na ang importante. God demands accounting. Wala na tayong turuan dito, walang turuan kasi si ganito, kasi si ganyan, kasi siya, kasi ito. Kasi Panginoon naman, binigyan mo ako ng problema, paano ako magkaganito? Paano ako gumawa ng ganito? Panginoon naman kasi. Nanisip pa. Huwag tayo manisip. Binigyan tayo ng kakayahan. Alam ng Diyos kung ano yung kakayahan natin. Yun ang ibinigay sa atin. So wala tayong pwedeng masisi dito. Ni siya, hindi natin siya pwedeng masisi na ganito kasi Panginoon, binigyan mo ako ng kadami-daming problema. Ganito kasi Panginoon, binigyan mo ako ng ganito ganito eh. Pero hindi. God demands accounting. Susulit tayo sa Panginoon. Tayo sa harapan niya. Individually. Hindi per group. Hindi bilang mag-asawa tatayo, hindi. Kanya-kanyang tayo yun. So walang hatakan dito. At walang turuan dito. Ngayon, sa Pilipinas, anong nangyayari? Turuan. Si ganito, si ganyan, si ganyan, si ganyan. Ay, hindi po pwede sa Diyos yan. Hindi po pwede turuan dito. So God demands accounting. We have to face God and
And time's coming when we have to do this. And we cannot evade this time. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi ako tatayo. Umupo na lang. Oo, kahit upo ka pa dyan. Pagkakalirin ka ng Diyos. Ayaw. Okay? Sabi niya sa Romans chapter 14, verse 12, so then each of us will give an account of ourselves to God. You are going to give an account of how you spend your time, how you use your talent, how you use your treasure. Time will come when we have to face God and say, Lord, ganito ko ginamit. And bahala rin ang Panginoon na magsabi ng well done, or you throw this person away in the darkness. Dalawa lang yun, mga kapatid. Kaya pilihin natin ngayon, alin ang gusto natin. Kung gusto natin, nasasabihin ng Diyos sa atin, good and faithful servant, come and join me in my happiness. Good. Gumawa tayo ng mga bagay-bagay ngayon na sa ikakalugod ng Diyos natin. Hindi tayo gagawa ng mga bagay-bagay na nakakasira sa ating relasyon sa Panginoon. Time will come when we face like this. All of us will face the Lord. Judgment time. Okay? What God has entrusted us. Number one, what is the point here? God has entrusted us time, talent, and treasure. Number two, God apportioned the amount. Hindi magkakaparehas. Number three, God expects us to utilize wisely what He entrusted us. And number four, God demands accounting. Susulit tayo sa Diyos. Bahala na kayo sa iyong buhay. Bahala na rin ako sa aking buhay. Pero lahat tayo dito, may pananagutan sa Diyos na nagbigay ng tatlong bagay na ito sa atin. Paggamit nito, kanya-kanya, bahala na kayo, bahala na rin ako. Hindi per group ito. Okay, so, in conclusion, each one should use whatever gift he has received to serve others faithfully, administering God's grace in its various forms. So lahat ng itong tatlong na ibigay sa atin na to, libre ito, gamitin natin sa ikakalugod at para sa gawain ng Diyos. Tumayo po tayo lahat. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, for your message to all of us. We thank you, Lord, for reminding us that you have given us 3 things to take care of. And Lord, as we do this, at times there are struggles. At times there are uncertainties. But Lord, we know that by your Holy Spirit, we'll be able to overcome all these things. And be able, Lord, to grow in your will and in your plan for us. So Lord, if there are those who are struggling at this moment because of this, it is my prayer that may you meet them. Speak to them, Lord, that may your will prevail over their lives. It is my prayer, Lord, that we'll submit to your will and submit to your plan. That at the end of our life, you will say to us, Lord, we are faithful enough as your servants. And so, Lord, I do pray for this church. I do pray for this church members who are here with us today. That, Lord, as we continue to grow in your love, and as we continue, Lord, to learn more of your word, it is my prayer that through your Holy Spirit will give us the joy in our hearts to do this. Without the joy, Lord, it's very impossible for us. And so, Lord, it is my prayer that may you give us joy in our hearts to be able to obey your word and, Lord, to live upon your word. And as we go through struggles, through trials and testing of our faith, it is my prayer, Lord, that may you strengthen us through your Holy Spirit. Thank you, Lord, for your love.
for the love that you have given to all of us, and for your Son, Jesus Christ, who died for us. We thank you, Lord, for all these things. We are giving you back the glory and honor for everything, Lord, and continue to work in our lives through your Holy Spirit. Yes. All these things, Lord, we do pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen.